Kamatayan. Sa oras sa panganib, kaligtasan ang katumbas ang bawat segundo. Sa kagipitan, alartong kilos at pag-iisip ang siya kasagutan. Kapasa mga iga na Roman Arnold Glavio. At ito ang emergency. Ngayong gabi sa emergency. Pag napasok na namin yung istro dun sa may loob ng tangke, saka po namin hihigupin yung gasolina. Mga batang humihigop ng gas para ibenta. Pagdating ng third, sakit na yung paa ko. Nagkaroon na ng blister yung paa ko. At ang perwisyong pahirap sa paa. Ang lahat ng yan, ngayong gabi sa emergency. Anumang gawain, magagawa sa tulong ng partner sa paa. Malaki ang bahagi ginagampanan ng ating sinusuot na sapatos sa ating gawain. May mga sapatos sa pang-araw-araw. Mayroon ding ginagamit tuwing sasabak sa sports. At mayroon ding pares na ginagamit sa mga okasyon. Ang dancer at host na si Regine Tolentino, higit sa 100 ang pares ng sapatos. Halos lahat, high heels o sapatos na may matataas na takong. I think it makes me look more proportioned and then parang gandang-ganda ako sa style ng heels. Para naman sa ating mga babae sa tingin ko, parang mas bagay talagang women wearing heels kasi it makes us look, you know, sexier, taller. Baging ang mga pambahay ng tsinelas ni Regine, makakapal din ang takong. Angat sa kanyang koleksyon ang pares na may 8 pulgada ang takong. Pero sa kabila ng pagsusuot ng high heels araw-araw, hindi raw sumasakit ang mga paa ni Regine. Maaga raw kasi siyang nasanay sa pagsuot ng ganitong klase ng sapatos. Eto siguro mga 5 inches daw. Still parang wala lang. I'm just floating on air. Pero kapag sapatos na walang takong ang kanyang gamit, Natatapilok ako pag wala akong heels. Kasi nagiging clumsy ako. So even my rubber shoes for dancing may heels din yan. flat-footed si Regine. Ibig sabihin walang arc o pabilog na bahagi ang kanyang mga paa. Dahilan daw ito para mawala sa balanse kapag nakayapak o nakasuot ng sapatos na walang takong. Yung pagbagsak nila ng paa nila doon sa lupa, yung paa niya ay parang dumadapa. Yung tawag natin doon, pronated. Kadalasan ng mga taong flat-footed ang madaling nasasanay sa mga sapatos na matataas ang takong. Hindi lahat ng babae sanay na sa paggamit ng high heels gaya ni Regine. Si Michelle, araw-araw ding nagsusot ito. Parte raw ito ng kanyang trabaho bilang teller sa isang bangko. Sa maghapon, naiipon daw ang sakit sa kanyang mga paa. Unti-unting sumasakit yung paa ko. Lalo na pag 2 inches yung heels ng sapatos ko, masakit talaga siya. Kapag nagmamadali, madalas din siyang natatapilok. Kaya sa kanyang pag-uwi, kumikirot na ang kanyang mga paa. May 3 bahagi ang paa ng tao. Ang ball, arc, at heel o sakong. Ito ang parteng sumasakit sa tuwing nagsusuot ng high heels, ang tulad ni Michelle na may normal na hugis ng paa. Pag naglalakad sila, yung pressure ng paglakad nila napupunta sa sakong. Yung pangalawa, umiiksi, yung litid. Kasi nakataas, nakatingkayad yung paa, no? Namamaga o nairita yung litid. Kapag mabigat ang may suot ng high heels, mas madaling sumakit ang sakong dahil sinusuportahan nito ang timbang. Ang pananakit, maaari pang kumalat sa iba't ibang parte ng katawan. Pwede nga sumakit yung tuhod, yung likod ng hita, at saka din yung low back. Ang ballet dancer na si Eya, dati ring nakaramdam ng pananakit ng mga paa. Pero hindi dahil sa pagsuot ng high heels, pilit kasi siyang nagsusuot ng sapatos na maliit sa kanyang paa. For years, I've been using point shoes na half size smaller. So parang ever since, hindi ako nagto-toe pads. Parang para magkasya siya. Ang simpleng pananakit, dawi sa tendonitis o pamamaga ng Achilles tendon. Ito ang likuran ng ankle o bukong-bukong. Parang matigas. Parang kailangan mo talagang i-warm up bago mo talaga magamit. Ganyan. Tapos pag binigla mo, masakit talaga as in.
Kinailangan sumailalim ni Eya sa therapy. Pinayuhan din siya ng doktor ng pasamantalang itigil ang pagsasayaw. Makalipas ang 1 taon, balik na siya sa trabaho. Pero dahil sadyang matigas ang gamit na sapatos sa ballet, di nawawalan ng kalyo at paltos ang paa ni Eya. Ayon sa eksperto, mahalaga na komportable ang isang tao sa isinusuot niyang sapatos. Dapat tama ang sukat. Kapag maluwag, maaaring hindi makakilos ng tama. At kapag masikip naman, maiipit ang balat at mauwi sa paltos o kalyo tulad ng kay Eya. Pero kapag palaging nagsusuot ng sapatos na masikip ang toe box o unahang parte ng sapatos, maaaring mapwersa ang malaking daliri at mawala ito sa pwesto. Sasakit at mamamaga ang paa at mauwi sa tinatawag na bonyon. Wala naman taong may daliri o toes na ganito ang korte. So nangyari noon is that nasisikipan o nagiging parang crowded, no? Lahat ng mga daliri ay parang sinisiksik nga dito sa isang masikip na toe box. Kapag malala, operasyon ang kailangan para maibalik sa dating posisyon ang hugis ng paa. Pero hindi lang mga babae ang nagkakaproblema sa paa. Ang mga lalaki, maaari rin maging biktima nito. Sa katunayan, inamin sa amin ng world-class boxer na si Manny Pacman Pacquiao na nakakaapekto ito sa kanyang laban. Kalyo na. Susunod! Nagkaroon na ng blister yung paa ko. Nang hindi ako makahabol at wala ko sa balance.